Yan, magandang araw sa lahat. Ito yung aking niluto ng isang araw na soy honey garlic Chinese kangkong. Masarap yan. Isa sa mga paborito kong gulay. Mas maiiksi yung, ay mas manipis yung dahon ng kangkong ng Chinese kaysa sa kangkong ng Pilipino. Yan o, tingnan niyo yung itsura. Maugat. Bali, hiniwalay-walay ko yan. Yung may mga ugat, itatanim namin. Ayan yung mga tangkay na malambot pa. Tapos yung dahon. Gusto ko yung Chinese kangkong kasi tingnan nyo, maninipis lang siya na mahaba. Madali, simpleng gisa pwede din yan, yung salt and pepper lang, tapos bawang. Pero dito ginamitan ko ng soy sauce saka konting honey para may lasa siya. Gali, yan, ang nililinis ko, inihimay-himay ko din yan pa isa-isa. So, ayan ang itsura, fresh na fresh yan. 1 kilo yan, pero pag naluto, nako, kaperanggot lang. Mga isang ano lang din, mga ilan lang ang pwedeng makakain. Yan. Hinihimay ko talaga siya ng gusto para mapili tapos mahugasan din ng maayos. So yan, gabi ko na ginawa yan nung hinimay ko yan. Tapos tinago ko lang muna sa ref. Pag hindi pa lulutuin, wag munang hugasan para hindi masira yung ating gulay. At saka hindi siya hindi rin siya pwede pahanginan para matutuyot kasi yung dahon. So kailangan ang gagawin mo dyan, i-segregate mo, ilagay mo sa plastic. Yung mga tangkay or mga stems nga na malalambot, nilagay ko yan sa papel para ma-preserve yung moisture nun. Tapos yung mga dahon, nilagay ko sa plastic. Yan. Diba? Fresh na fresh yan. 1 kilo. Tapos, yung paghuhugas ko din yan, may technique din ako dyan. Yan no, tingnan nyo, ang ganda na. Ayan. Bale, ang ginamit ko dyan, yung aming dishwashing liquid na organic or ano ba to, parang hindi siya light ano lang yan lemon yung flavor yan. So, nilagay ko sa water. Tapos tingnan nyo kung gaano karumi yung ano pa lang yan first hugas pa lang yan. Parang katulad dati ng merong inintroduce yung panghugas ng prutas at saka mga gulay para malinis daw at hindi matanggal yung mga pesticides or mga kung anong ginamit na chemical sa pagtatanim. So, ganyan din ang ginagawa ko. Nilulubog-lubog ko by batch. Tapos, ayan, sinisegregate ko. Pinatutulo ko muna dyan. Tapos, ako nilalagay ulit yun sa isang planggana na may tubig ulit para talaga matanggal kasi parang may bula-bula, 'di ba? Pero patak lang ng dishwashing liquid na pwede rin panlinis sa panghugas sa gulay at saka prutas, 'yun ang ginamit ko diyan para malinis talaga. Saka iniisa-isa ko 'yan. Mabusisi din ako pag mga gulay-gulay kasi minsan may mga uod o ano yung mga ano nga, yung pesticides or kung ano man chemicals yung ginamit ng sa pagtatanim niyan, at least alam mo na nahugasan mo ng maigi. Ngayon ako maghugas, nakatatlong ano pa yan. Mga 2 anlaw pa yan eh. Yan, patutuluin, tapos hugasan. Tingnan nyo kung gaano karumi. Oh. Yung mga sa lupa yan eh. Tapos yung tangkay, ayan oh. O, diba? Fresh na fresh. Parang hindi yan 1 araw ang nakalipas bago ko niluto. Diba? Actually, 2 araw yata bago ko pa naluto eh. Parang nung 1 araw ko pa siya na bili, pero hindi ko pa siya niluto agad. Yan. Ganyan din ginagawa ko sa spinach. Basta mga dahon-dahon, ganyan ang ginagawa kong proseso sa paghuhugas. At saka pag-preserve ng gulay para hindi malanta kaagad yung mga dahon. Hindi ko hinuhugasan agad-agad yun. Nilalagay ko lang sa plastic. So, pagkahugas, ready na tayo. Ayan, yung aking soy sauce. Nilagyan ko ng konting honey. Bali, mga 20 ml na lang yata yung soy sauce na yan eh. Tapos ayan na, oh, di ba malinis na. Ayan, nakabukod yung tangkay. Maraming bawang, yan ang kailangan natin. Medyo ayan, ginigisa ko na yan. Medyo nung nag-brown-brown na ng bahagya, nilagay ko na yung mga tangkay. Tapos ito, hinalo ko yung soy sauce na may honey. Yan, dire-diretso ng paggagawa ko niya kasi crunch time na. Malapit na kumain eh. Hindi pa ako nakakaluto ng gulay. Yan, konting mix lang. Tapos ilalagay na natin yung ating minix na soy honey. Wala akong nilagay na asin dyan eh. Bali yan lang, garlic, baling oil.
Medyo marami-rami yung oil kasi marami din yung ating gulay, 1 kilo nga yun. Tapos yung hiwa ko ng garlic, hindi yung pinong-pino, kundi yung medyo roughly chopped. And then, ayan na makikita mo, thinly sliced siya. Yan, naglagay na ako ng soy sauce with honey. Next na natin dyan ilalagay yung batch ng ating mga dahon. Sa sobrang dami niyan ng dahon, isang bagsakan na lang. Kaya kailangan, kung asin at paminta lang ang titimpla ko, baka hindi kumapit. Kaya ginilagyan ko ng soy honey. Yan. Yan, kumukulo-kulo na. Pwede na natin ilagay yung mga dahon. Iisa-isahin ko sana kaso baka malaglag. Kaya dinaob ko na lang dyan. O, yan o. Tapos, tatakpan natin yan. Pinipi ko muna bago ko tinakpan. Yan. Yung natakpan na after ano, yan. Ganyan na lang karami, yung 1 kilo. Yung halos punong-puno siya nung una. Pero ngayon, tingnan mo naman. O, konti lang ang kinalabasan. Pero ganyan lang, kasimple yan. Wala nang titimpla pa ng paminta o ano. Pwede na yung soy honey lang. Tapos ayan o, sinimot ko lang yan. Naglagay ako ng konting tubig. Pero konting-konti lang, hindi kasi pwede yung ano. Ayan pala, naglagay ako ng konting asin. Kasi parang feeling ko masyadong matamis. Naglagay lang ako ng konti, bahagyang asin lang. Yun lang. Tapos, ready to eat kami. Ready na yan. Pwede nang i-serve. Sana magayahin nyo yan. Simple lang yan. Pwede yan sa kahit anong gulay pala. Enjoy. Thank you for watching.